Anak, alam kong wala pa ito sa plano mo pero kailangan mo na talagang magpakasal. Paano na ang mangyayari kung bigla kang atakihin? Agad ngang pinutol ni Alex ang sasabihin sana ng kanyang ama. Pa, ilang beses mo na sa aking sinabi yan at ilang beses ko na rin sinagot na opo meron ho akong balak na magpakasal sadyang hindi ko palang alam kung sino ang tamang babae para sa akin. Mahabang sabi nga ni Alex. Alex, mayroon akong ipakikilala sa iyo. Bunsong anak siya ng isa kong investor sa kumpanya. Pagkukumbinsi nga ni Jonathan kay Alex ngunit bigo din ito. Pa, alam ko na alam mo na ayoko sa ganyang bagay. Hindi ako basta-basta magpapakasal sa ipagkakasundo mo. Walang interes nga na saad ni Alex. Wala mang gana o interes, sa kanyang boses ay mayroon pa nga rin siyang paggalang sa kanyang ama. Sikat ang kanilang pamilya dahil sa matatayog na buildings at mga produkto ng kanilang kumpanya na sikat rin maging sa ibang bansa sa Asia o sa Amerika. Kung ayaw mo, ipapakilala ko sa iyo paano ka makakahanap ng isang babaeng pakakasalan mo at paano kung wala kang mahanap bago ka pa man lang mawala ng buhay. Nilingon nga ni Alex ang ama nang mabanggit nga nito ang pamamayapa. Pa, hindi pa ako mamamatay at huwag kang mag-alala sa akin. Ako nang bahala sa pakakasalan ko. Ako ang bahala kung sino ang gugustuhin ko na makasama at sa kung paanong paraan ko siya makikilala. Medyo napalakas nga ang boses ni Alex. Lumabas nga siya sa opisina ng ama sa kanilang mansyon na nakasimangot. Nang makalabas nga si Alex sa opisina ng ama, nakita niya ang kanyang kapatid na si Janine na nanonood sa sala. Nang mapansin nga siya nito, agaran nga siyang tinawag nito. Kuya! Malakas na sambit nga nito na kinalingon naman ni Alex. Dumiretso naman si Alex sa sofa kung nasaan nga ito. Bakit? Anong kailangan mo? Kuya, magpapakasal ka na ba? Hindi ko sinasadyang marinig yung pinag-uusapan niyo ni Papa. Masyado kasing malakas tapos bahagya pang nakabukas tong pinto kaya narinig ko. Nagsasabi ako ng totoo kuya. Huwag mo kong pagagalitan ha. Hindi ako chismosa. Mahabang paliwanag nga ni Janine sa kanyang kapatid na si Alex. Huwag kang magalala, hindi kita pagagalitan. At totoo yung narinig mo, may balak na nga ang kuya mo na magpakasal. Tinutukoy nga nito ang kanyang sarili. Close ang dalawa dahil silang dalawa lang ang magkapatid. Paminsan-minsan, nagtatalo gaya ng normal na magkakapatid ngunit talaga namang mahal na mahal nga ni Alex ang bunsong si Janine. Kanino ka naman magpapakasal? Pipili ka na ba sa mga nakapilang girls mo? Panunukso pa nga ni Janine. Ginulo ni Alex ang buhok nito. Hindi, wala sa kanila ang papasa. Sad pa nga nito. Kinabukasan maagang gumising si Alex. Imbes na formal na damit na nga, na pang-opisina ang suot niya, ay ito, nakasuot ng nakapangpulubi. Sa madaling salita, ay punit-punit ang suot at madungis nga ang itsura na kung titignan mo talaga ay mukha talaga siyang palaboy sa lansangan at hindi bilyonaryo. Nakita siya ng kanyang ama at bunsong kapatid. Hindi maipinta ang reaksyon ng mga to. Kuya, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang batang nadapat saktong nahulog sa imburnal. Natatawa pa nga na sabi ng kanyang kapatid sa hindi makapaniwala na itsura. Alex, yan ba ang sinasabi mong paraan? Tanong nga ni Jonathan. May pagkaseryoso ang boses nito. Kahit minsan hindi pa sila nagkasagutan, mataas kasi ang paggalang ni Alex sa ama. At naniniwala nga silang lahat naman ng bagay ay may solusyon, kaya hindi na dapat pang pagtalunan. Opo pa, ito na nga ang sinasabi kong paraan ko. May dedikasyong sabi pa nga ni Alex. Maraming nagkakandara pa sa kanya. Dahil siya ay gwapo at mayaman, ngunit mahirap malaman kung mahal ba talaga siya ng mga babaeng to o pera lang. Ang katayuan sa buhay, ang habol sa kanya. Kaya naman naisip nga ni Alex na gawin ang ganito, magpanggap na mahirap. Makalipas ang ilang oras ay nandoon na nga si Alex sa pwesto niya at handa na nga sa planong pagpanggap bilang pulubi. Marami sa taong nakakakita sa kanya
ang nandidiri na para ba siyang dumi sa kalsada. Ang iba pa nga ay sinisigawan siya at sinasabihan ng mabaho at salot. Ganito pala talaga tratuhin ng ibang tao ang mga walang kaya sa buhay. Hindi ko inakalang ganito kalala ang magiging sitwasyon. Talaga bang ganito na nga kasakim at kasama ng mga tao? Na hindi pa nila naiisip na pare-parehas lang kaming tao, ngunit iba talaga ang estado sa buhay. Kakaunti lang siguro ang may mabuting puso sa mundong to. Tama nga lang talaga na ginawa ko to. Sad nga ni Alex sa kanyang isipan. Ilang oras ang nagdaan ay nakaramdam na nga ng gutom at uhaw si Alex. Dahil na nga rin bilad nga siya sa matinding sikat ng araw. Kunwari, naghahalughog nga siya sa basurahan para sa pagpapanggap niya. Gusto nga niyang malaman kung mayroon bang magmamabuting loob na tulungan siya. Tiniis nga ni Alex ang nakakasukang amoy ng basurahan, ngunit wala pa ring lumalapit sa kanya. Nangihina talaga si Alex sa pagkauhaw nang biglang may isang dalagang kumalabit sa kanya. Inabutan nga siya nito ng isang bote ng tubig at isang tinapay. Pasensya ka na kuya, yan lang kasi ang kaya kong ibigay eh. Wala na kasi akong ibang pagkain sa bag. Malambit naman na sambit ng dalaga na medyo astigin. Sige dyan ka na. Papalis na nga sana ito nang tawagin nga ni Alex. Miss, teka lang, ayos na tong binigay mo. Maraming salamat sa iyo At kung maaari, pwede ko bang matanong kung anong pangalan mo? Nahihiya man na itanong nga ito ni Alex ngunit kailangan dahil siya pa lang ang kauna-unahang nag-abot sa kanya ng tulong simula pa nga kaninang umaga. Megan, yun ang pangalan ko. Sagot nga ni Megan na may kasamang matamis na ngiti. Tila hindi nito alintana na pulubi nga ang kausap. Bago pa nga ito tuluyang maglakad palayo na hagip na nga ng paningin ni Alex, ang ID nito at nabasa nga ang buong pangalan ni Megan, maging ang kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Kilalang kilala ni Alex ang kumpanyang ito dahil sa pagmamay-ari nga nila ito. Megan pala ang pangalan niya. Napakaganda, parang siya. Sad nga ni Alex sa kanyang isipan at nagsimula na ngang kainin ang ibinigay ni Megan sa kanya. Nang hapon na ay umalis na nga si Alex sa kanyang pwesto at tinawagan nga ang sekretarya niya para magpasundo. Tanging si Megan lang talaga ang lumapit sa kanya at rinrato nga siyang parang kalibel nito. Sa loob ng sasakyan mabilis na hinubad nga ni Alex ang punit-punit na t-shirt at nagpalit nga ng bago. Anton, may papahanap ako sa'yo. Agad nga nasaad ni Alex sa kanyang sekretarya. Sir Alex, sino po ipapahanap niyo? Magalang na tanong naman ni Anton. Hanapin mo si Megan, di magiba. Empleyado siya sa kumpanya namin. At kapag may nakalap kang impormasyon, ipaalam mo kagad sa akin. Naintindihan mo? Mahinahong saad nga ni Alex sa kanyang sekretarya na si Anton. Yes sir. Pagkarating nga sa mansyon, agad na umakyat sa kanyang kwarto si Alex upang maligo at makapagpahinga na. Nakakapagod ang ginawa niyang pagbilad maghapon sa ilalim ng araw. Pagkatapos mapreskuhan ay nahiga na nga ito sa kama ngunit hindi agad nakatulog. Hindi mawaglit. Sa isip niya ang mukha ni Megan, ang dalagang napupusuan nga niyang maging asawa. Kinabukasan habang nag-aalmusal ay dumating nga ang sekretarya ni Alex. Imbes na mainis sa pang-iistorbo nito sa pagkain niya, natuwa pa nga si Alex. Mabuti naman at mabilis ka. Ani nga ni Alex kay Anton. Ibinigay nga sa kanya ni Anton ang brown envelope na may laman na papeles. Sir, yan na po ang mga nakalap kong impormasyon tungkol sa taong pinapahanap nyo. Yumuko si Anton bilang tanda ng paggalang kay Alex bagong matras ng kaunti. Naghihintay nga ng susunod na utos ng kanyang boss. Binuksan nga ni Alex ang envelope at binabasa ang bawat salitang nakasulat sa mga papeles. Si Megan Dimagiba ay 27 anyos at wala pang asawa. Nagtatrabaho bilang nutritionist sa kanilang kumpanya. Tinitigan nga ni Alex ang picture ni Megan. Maganda talaga ang dalaga at hindi ito may pagkakaila. Siya na kaya talaga ang hinahanap ko? Tanong nga ni Alex sa sarili. Hindi gusto ni Alex na magpadalos-dalos sa desisyon.
Gusto nga muna niyang kilalanin ng maigi si Megan para malaman kung talaga nga bang maganda ang kalooban nito at kung magkakasundo sila. Kaya naman napagpasyahan nga ni Alex na bumalik ulit sa pwesto kung saan nga niya unang nakita si Megan. Walang nagiba at gaya pa rin ng unang araw niya roon ay grabe pa rin ang pangungutya ng mga taong nakakasalamuhan niya. Mayroon pang ang nagsabi sa kanya na, "Ang tanda-tanda mo na, bakit kaya hindi mo subukan magtrabaho?" Puro mura at sigaw ang inabot niya sa mga nagdaraan. Malapit nang lumubog ang araw ngunit hindi pa rin niya nakikita si Megan. Inaasahan pa man din niya na muling magkukrus ang landas nila, ngunit bigo siya. Naghihintay pa nga ito ng ilang oras, ngunit wala pa rin ito, kaya nagdesisyon nga si Alex na umalis na. Sa paglalakad nga niya patungo sa kung saan nakapark ang kanyang sasakyan, ay may nakita nga siyang 3 lalaki na hinaharang ang isang babae. Mababakasan nga ng takot sa mukha, nagmamadali nga siyang lumapit sa mga lalaki na napansin naman siya kaagad. "Hoy, pulube! Umalis ka nga rito! May balak ka pa talagang makialam ha!" Sigaw nga ng lalaking maraming tattoo. "Kita niyong natatakot sa inyong babae. Bakit hindi niyo siya tigilan?" Sabi pa nga ni Alex na nakapagpainit nga ng ulo ng sanggano. Nilingon nga muli ni Alex ang babae na ngayoy nanginginig na nga sa takot. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Megan ito. Sa napagtanto nga, ay mas lalong nag-alab ang galit ni Alex. Sinugod nga niya ang mga lalaki at nakipagsuntukan sa mga to. Nagkagulo sa parking lot ngunit buti na lang ay may napadaang nagpapatrol ng mga pulis. Ipinaliwanagan ni Megan ang nangyari kaya naman dinampot ng mga pulis ang 3 kumag na lalaking ginugulo nga siya kanina. Nilapitan nga ni Alex si Megan at tinanong, "Ayos ka lang ba, Megan? May ginawa ba sila sa iyong kahit na anong malaswa?" Sa boses nga ni Alex ay masasabi mong may pag-aalala nga itong nararamdaman para sa dalaga kahit pa pangalawang beses pa nga lamang niyang nakita si Megan at ang kabaitan nito. Nagangat nga ng tingin si Megan at nakita nga ni Alex na may luha sa mga mata nito. Hindi malaman ni Alex ang gagawin para patahanin nito. Megan, tahan na. Hindi ko alam kung paano magpakalma ng babaeng umiiyak." Natatarantang sabi nga ni Alex. Pinilit nga ni Megan na tumahan at panakanakay humihikbi na nga lamang ito. Sapat ni ito para umayos ang pakiramdam ni Alex kahit kaunti. "Kung hindi ka dumating, siguro napahamak na ako." Putol-putol pa nga na saad ni Megan na may paghikbi pa ngang kasama. Nagulat nga si Alex nang bigla nga siyang yakapin ng napakahigpit ni Megan. Tila hindi nito alintana ang dungis niya. "Maraming salamat ha." "Ano nga bang pangalan mo?" tanong nga ni Megan. Alvin." Pautal-utal nga na saad ni Alex. Hindi niya sinabi ang totoo niyang pangalan dahil baka mabuko siya. "Salamat Alvin ha. Utang ko talaga sa iyo ang buhay ko. Sa susunod na makita kita, lilibre kita ng hapunan." Nakangiting saad nga ni Megan. Ngumiti naman pabalik sa Alex. "Sige, aasahan ko yan ha." Ilang linggo na nga ang nakalipas. Hindi na nga ulit nakita ni Alex ni Megan. Hindi na nga niya na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang pulubing mga lakal dahil kinailangan nga magpahinga ng kanyang ama na kasalukuyang CEO at siyang pansamantalang humalili dito. Habang tahimik na nag-iisip, sa kanyang opisina ay tumunog nga ang cellphone ni Alex. "Pa, bakit kayo napatawag?" tanong nga niya sa amang si Jonathan. "Mayroon akong nahanap na." Pinutol nga ni Alex ang sasabihin ng kanyang ama. "Tungkol ba to sa kasal?" May bahid ng iritasyon sa boses ni Alex. "Hindi ito tungkol doon. Hindi ba sabi kong hahayaan na kita na ikaw nang mag-handle sa kasal mo? Tungkol to sa nutritionist mo." "At para saan naman ang nutritionist na yan?" Takang tanong pa nga ni Alex. Nakakunot pa nga rin ang noon nito. "Alex, kailangan mo ng nutritionist para mabalanse mo ang kinakain mo." Sagot nga ni Jonathan. "Papa, kaya kong i-handle ang mga kinakain ko at sinisigurado ko na lahat
Nang yun ay masustansya. Paliwanag pa nga ni Alex. Pumayag ka na, Alex, dahil magsisimula na ang trabaho niya bukas. Pero, pa, ayokong. Hindi na nga niya na ituloy pa ang sasabihin dahil pinatayan na nga siya ng kanyang papa ng tawag. Ang kulit talaga ni Papa. Tanging nasabi na nga lamang niya dahil wala na nga siyang magagawa kapag ito na ang nagdesisyon. Ang mahalaga hindi na nga nito pakikialaman pa ang pag-aasawa niya. Nagpatuloy na nga sa pagtatrabaho si Alex at pansamantalang nawala sa kanyang isip si Megan. Pagkatapos ng nakakapagod na araw ni Alex, ay umuwi na nga rin ito agad nang makauwi na nga ay hindi na nga nag-abala pang kumain. Umakyat na nga ito kaagad at nagpahinga. Hindi na nga rin ito naglinis ng katawan at mabilis nga itong dinalaw ng antok. Kinaumagahan malakas nga, natunog ng alarm ni Alex ang gumising sa kanya. Pagkatapos maligo bumaba na nga siya sa kanilang dining room. Nakahanda na nga ang almusal pagbaba niya. Nakaupo nga sa kabisera ang kanyang ama. Siya naman, sa kanan nito at sa tapat niya ay si Janine. Pinutol nga ni Jonathan ang katahimikan sa hapag. Alex, mamaya na ang punta ng nutritionist mo. Pag-uwi mo mamaya, ipakikilala ko siya sa'yo. Gagabihin ako ng uwi, Papa. Marami rin akong kailangang tapusing trabaho. Napailing na nga lamang ang kanyang ama dahil alam nga nitong hindi nga niya mapipilit ang kanyang anak. May pareho kasi sila ng ugali. Mauuna na akong pumasok, Papa. Magpapahinga kayo. Magpahinga na rin po ako at wag makulit. Ako ba ang tatay o ikaw? Iiling-iling pa nga nasabi ni Jonathan kay Alex. Habang nasa opisina, hindi rin maiwasan ni Alex ang mag-isip. May parte nga sa kanya na umaasa na si Megan ang nutritionist na sinasabi ng kanyang ama. Malamang, magpasalamat pa ako kay Papa kung nagkataon. Naputol ang pag-iisip ni Alex nang may kumatok nga sa pinto at pumasok nga ang sekretarya niyang si Anton. Excuse me, sir. Nandiyan na po si Mr. De Guzman, sabi nga ni Anton. Tumango si Alex at sumunod na nga lamang sa meeting room kung saan naghihintay ang isa sa mga investors sa kanilang kumpanya. Good afternoon, Mr. De Guzman. Bati nga ni Alex. Good afternoon din, Mr. Cortez. Masiglang bati pabalik nga nito. Mukhang good mood ata tayo ngayon ah. Tumawa nga si Mr. De Guzman. Napansin mo po yon? Ikaw talaga, Alex. Wala talagang makakalagpas sa'yo. Ano ho bang atin? Tanong nga ni Alex. Maganda lang ang araw ko dahil tingin ko ay nakita ko na ang babaeng para sa akin. Ganun ho ba, Mr. De Guzman? Sino naman itong maswerteng babaeng to? Tanong nga ni Alex. Wala naman talaga siyang interes pero dahil investor nga ito ng kumpanya, kailangan niyang makapalagayang loob nga ito. Nagtatrabaho siya sa isa sa mga kumpanya niyo. Isa siyang nutritionist. Kumunot ang noo ni Alex sa narinig. Isang nutritionist? Ano naman ang pangalan ng babaeng to? Hindi ko pa alam, Alex. Sana nga'y magtagpo ulit ang landas naming dalawa. Nakaramdam nga ng bahagyang pagkainis si Alex sa ideyang baka nga si Megan ang iniisip nitong babae. Tama ng kwentuhan, Mr. De Guzman. Mag-usap na tayo tungkol sa negosyo. Saad na nga lamang nito. Mabuti pa nga. Makalipas nga ang isang oras na diskusyon ay umalis na nga rin si Mr. De Guzman. Gusto na nga rin sanang umuwi ni Alex pero marami pa nga siyang papeles na kailangan basahin at pirmahan. Gabi na nga nang makauwi siya. Gaya ng nakasanayan pagka-uwi galing trabaho, ay didiretso na nga sana si Alex sa kanyang kwarto sa itaas para magpahinga dahil wala na nga siyang ganang kumain ngunit napahinto nga siya nang makita ang figura ng isang babae sa sala. Nakatalikod dito sa kanya. Janine, anong oras na? Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Humarap ang babae at napagtanto ni Alex na hindi ito ang kapatid niya. Dumilim ang mukha niya. Ikaw bang nutritionist na sinasabi ng papa? Tanong nga niya sa babae. Opo sir. Ako po si Kia, ang personal nutritionist niyo. Masiglang sagot nito. Dismayado si Alex nang malamang hindi si Megan ang nag-hire sa kanyang papa. Bakit kising ka pa?
Huwag mong sabihing inutusan ka ng papa ko na hintayin ako. Tanong nga ni Alex. Napakamot ulo na nga lamang ang babaeng si Kia. Ganun nga po. Kung ganun matulog ka na. Salamat ho sir. Kanina pa nga ho ako inaantok eh. Tumangutango na nga lamang si Alex at tumakyat na nga ng hagdan papunta nga sa kanyang kwarto. Kinabukasan maaga muling gumising si Alex. Sabay-sabay nga silang nag-almusal ng kanyang papa at kapatid ngunit iba na ang nakahain para sa kanya. Isang subo pa lang nagdismaya na nga agad si Alex. Hindi niya gusto ang inihandang pagkain para sa kanya. Anong problema Alex? Tanong nga ni Jonathan. Hindi masarap. Hindi naman talaga laging masarap ang healthy na pagkain. Sabi nga ni Jonathan. Umiling nga si Alex. Hindi. Ako nga, kaya kong magluto ng masustansya. Pero masarap na pagkain eh. Sinabi ko na hindi ko kailangan ng nutritionist. Sa sobrang kaba ni Kia, nahulog na nga niya ang basong hawak at nabasag pa nga ito. Kia, ayos ka lang? Tanong nga ni Jonathan sa pobreng babae. Opo sir, pasensya na po. Kinakabahan nga lang siyang nawalan ng trabaho dahil talaga namang malaki ang sweldo nga niya dito. Ito na ba ang pinakamahusay na nutritionist na hanap mo, Papa? Malamig na tanong nga ni Alex. Ang totoo niyan, hindi naman dapat si Kia ang narito ngayon. Tumanggi lang si Megan sa trabahong inalok ko. Kaya napunta kay Kia. Unang araw ni Kia, pabigyan mo na siya, sabi nga ni Jonathan, na ama ni Alex. Ngunit tumayo si Alex mula sa upuan. Kung ganito lang din ang ipapakain mo sa akin araw-araw, mas gugustuhin ko na lang na hindi na kumain. Pagkatapos sabihin nito ay umalis na nga si Alex sa hapag. Pasensya ka na Kia, hindi naman natural na magaspang ang ugali ng anak kong yun. Nagkataon lang na ayaw niya sa'yo. Dagdag pa nga ni Janine. Janine! Sita nga ng ama nito, kaya tumahimik si Janine. Okay lang po sir. Pero sa totoo lang parang gusto na nga lamang umatras ni Kia. Kinagabihan matapos maghanda ng pagkain tumambay nga si Kia sa garden at tinawagan si Megan. Oo, grabe talaga Megan. Nakakatakot si Sir Alex. Akala ko talaga sisisantihin na niya ako agad kanina eh. Nagdaan nga sa likod ni Kia, si Alex, nang hindi niya napapansin. Napahinto si Alex nang marinig ang pangalan ni Megan. Grabe nga, parang nagsisisi na nga akong tinanggap ko tong trabahong to eh. Oo, malaki yung sweldo pero parang may dragon ako nga asikasuhin. Ikaw kasi hindi ka pumunta, di sana kung hindi ka tumanggi, di sana ikaw ang narito, hindi ako. Kumunot ang noon ni Alex sa narinig. Anong sabi mo? Hindi nga niya napigilang itanong. Ay, kalabaw! Sa gulat nga ay biglang pinatay nga ni Kia ang tawag. Sir Alex! Anong sinabi mo? Tanong nga ulit ni Alex. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na nariyan pala kayo. Kinakabahang sagot nga ni Kia. Hindi yan. Sino ang kausap mo? At totoo bang tumanggi siyang maging nutritionist ko? Opo. Si Megan po yung kausap ko. Kaibigan ko po siya at katrabaho. Siya po ang unang inalok ng maging personal nutritionist niyo pero tumanggi siya. Megan, banggit nga ni Alex. Bakit po sir? Kilala niyo po siya? Tanong nga ni Kia. Hindi sanagot ni Alex ang tanong nito, sa halip ay sinabing, Kia, sasante ka na. Po? Gulat na bulalas nga ni Kia. Hindi ko talaga gusto ang mga niluluto mo. Sir, baka po pwedeng bigyan niyo na lang po ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ko pong sweldo na to eh. Kung mapapapayag mo ang mega na yun na maging kahalili mo dito, ibibigay ko sa'yo ang buong sweldo mo na nakasaad sa kontrata. Namilog ang mata ni Kia. Talaga po? Oo. Sa tingin mo ba, hindi ko kayang gawin yon? Tila nagbabanta pa nga na saad ni Alex. Hindi naman po sa ganun, sir. Naniniwala po kung kaya niyong gawin yon. Bukas na bukas kakausapin ko si Megan. Good. Tumalikod nga si Alex at tumiretso nga sa kanyang kwarto nang may ngiti. Kung hindi tayo pagtagpuin ng tadhana,
Ako ang gagawa ng tadhana nating dalawa. Saad nga ni Alex sa kanyang sarili. Kinakabahang nagpunta nga si Kia sa apartment ni Megan. Oh, ano bang nangyari, Kia? Bakit ka nasisante? Tanong nga ni Megan nang makita nga ang lungkot sa mga mata ni Kia. Saad nga nito, dahil lang sa hindi raw masarap ang luto ko. Naku Kia, wag mong dibdibin. Alam mo naman na sa uri ng trabaho natin, importante na magustuhan ng kliyente ang luto natin. Masarap naman siguro pero hindi lang talaga swak sa panlasa niya ang luto mo. Megan, kailangan ko ng tulong mo. Naiiyak na nga na saan ni Kia. Tulong? Anong klaseng tulong? Sinabi sa akin ni Sir Alex na kung makukumbinsi kita na maging personal nutritionist niya, ibibigay na raw yung sahod na nakalagay sa kontrata. Megan, alam mo kung gaano ko kakailangan ng pera. Please, tulungan mo naman ako. Tanggapin mo na yung trabaho. Bakit naman niya sinabi yun? Takang tanong nga ni Megan. Hindi ko alam. Narinig niya atang sinabi ko na ikaw talaga dapat ang nutritionist niya. Sagot nga ni Kia habang nagpupunas nga ng sipon. Bumuntong hininga si Megan. Pero alam mo namang ayokong makulong sa isang bahay. Masayang makapagtrabaho sa kumpanya kung saan marami akong natutulungan na kumain ng maayos na pagkain. Doon ako masanay. Hinawakan nga ni Kia ang kamay ni Megan. Please, Megan, para sa tatay ko. Kailangan niyang maoperahan ka agad at kailangan ko makuha ka agad ang sinasabing sahod na yun. Nag-isip nga si Megan ng posibleng solusyon pero kahit siya ay naniniwalang malaking kawalan kung hindi makukuha ni Kia ang sasweldohin nito sa mga Cortez. Sige na nga, gagawin ko para sa'yo. Maraming salamat talaga Megan ha. Bumuhos nga ang luha ni Kia sa pagpapasalamat. Tumahan ka na. Huwag mo kong yakapin nang may sipon ka pa sa mukha. Natatawang saad pa nga ni Megan. Talagang napakabait mong kaibigan. Ngumiti si Megan. Samahan mo ko sa mga Cortez mamaya para makuha mo na yung pera mo at mapaoperahan mo na ang papa mo. Saad pa nga ni Megan kay Kia. Tumango-tango nga si Kia. O sige, salamat ulit talaga Megan ha. Pagkatapos magpaalam ni Megan at ipaalam ang sitwasyon sa kanilang boss, tumulak na nga papunta sa mansyon ng mga Cortez sila Megan at Kia. Magandang gabi po, bati nga ni Megan kay Jonathan. Wala pa si Alex dahil nasa opisina pa nga ito. Magandang gabi rin. Narinig ko kay Alex ang nangyari. Pasensya na kayo Kia. Tama lang na makompensate ka sa biglaang pagsisante sa iyo ng anak ko. Ito ang tseke na inihanda namin. Inabot nga ni Jonathan ang tseke kay Kia. Maraming salamat po ha. Masayang sabi nga ni Kia. Bumaling naman si Jonathan kay Megan. Megan, tama ba? Opo. Megan, dimagi ba po? Pasensya ka na rin sa abala. Alam kong tinanggihan mo noong una itong trabaho pero ngayon narito ka. Salamat na rin sa pag-unawa. Ginawa ko po ito para sa kaibigan ko. Tipid at teret sahang saad nga ni Megan. O siya, Kia, ikaw nang bahala. Ihatid mo na si Megan sa kwarto mo at maaaring umuwi ka na rin pagkatapos. Aakyat na ako para makapagpahinga. Saad nga nito. Opo, salamat. Sabay na sabi nga ng dalawang dalaga kay Jonathan. Sa kwarto ni Kia na ngayon ay lilipatan nga ni Megan nagkukwentuhan nga ang dalawa. Talaga bang masungit yang si Sir Alex? Tanong nga ni Megan. Naku oo, laging nakabusangot at parang hindi marunong umiti. Sabi nga ni Kia habang nililigpit nga ang mga gamit niya. Parang kinakabahan naman tuloy ako. Alam mo naman na ayokong nakikihalubilo sa mga taong masama ang pakikitungo sa iba eh. Alam na alam ko ang tipo mo Megan. Kaya nga hindi mo wala sa isip mo hanggang ngayon yung pulubing tumulong sa'yo noon, hindi ba? Tukso nga ni Kia. Ikaw talaga, magtigil ka nga. Saad na nga lamang ni Megan. Ano ba naman kasi ang nangyari sa'yo? At sa pulubi ka pa na in love? Napailing nga si Kia. Hindi naman sa in love ako eh. Sus, hindi na kung hindi, anong nga balita? Nakita mo na ba siya ulit? Tanong nga ni Kia. Naupo nga si Megan sa kama. Hindi pa eh.
Ilang beses na akong nagdaan doon sa pwesto kung saan ko siya nakita dati pero wala siya. Baka naman wala na. Sad pa nga ni Kia. Hinampas nga ni Megan si Kia sa balikat. Uy, ano ka ba? Nagsasabi lang naman ako ng posibilidad, no? O kaya nadampot ng DSWD o ng pulis o kaya naman lumipat ng ibang lugar. Medyo nalungkot nga si Megan sa narinig. Sinabi ko pa naman sa kanya na ililibre ko siya ng dinner. Kawawa naman ang kaibigan ko. Nahulog na ang loob sa isang pulubi, nag-host pa. Natatawang sabi nga ni Kia. Ay nako Kia, ewan ko sa'yo. Asarin mo pa talaga ako, kita mo baka magbago isip ko at hindi ako pumalit sa trabahong to sa'yo. Teka, ito naman hindi mabiro Sad na nga lamang ni Kia. Ang kulit mo kasi. O hayan, tapos na ako mag-impake. O basta ikaw nang bahala dito Megan alagaan mong mabuti si Sir Alex. O nga pala, gwapo yun. Kung hindi lang laging kunot ang noo. Siya na nga lang ang gawin mong Prince Charming. Wag na ang pulubing iniwan ka sa ere. Kia, umalis ka na nga. Hindi ka tumitigil sa pangasar Binato na nga ni Megan nang unan si Kia na tumatawa pa nga. Bye friend, ililibre kita ng samgyupsal sa day off natin. Dapat lang no, bye, mag-iingat ka. Umalis na nga si Kia at naiwang mag-isa. Si Megan sa kwarto. Nahiga nga siya at tumitig sa kisame. Naisip kong nasaan na nga kaya si Alvin, ang pulubing sumagip nga sa buhay niya dati. Ewan ba niya pero hindi nga niya makalimutan ang lalaking yun. Bakit nga kaya hindi siya mawala sa isip ko? Inaalala nga ni Megan ang itsura ni Alvin. Madungis ito, punit-punit ang damit. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit sa ganoong uri nga siya ng lalaki. Tila nagka-interes. Samantalang, marami namang manliligaw sa kanya. Hay naku Megan, baka naman tumatanaw ka lang ng utang na loob dahil niligtas ka niya. Bulong pa nga niya sa kanyang sarili. Tama. Imposibleng magkagusto ko sa isang pulubi na 2 beses ko lang nakita. Nakatulog na nga lang si Megan na kinukumbinse ang sarili na hindi nga niya gusto ang pulubing nakilala niya. Madaling araw pa lang ay naghanda na nga ng pagkain si Megan. Bago nga siya magsimula sa trabaho na orient na nga siya tungkol sa mga allergies ni Alex at mga ayaw nga nitong pagkain. Sana naman magustuhan niya ang ihahanda kong pagkain. Bulong pa nga niya. Samantala tamad na bumangon nga si Alex. Hindi pa nga niya alam na naroon na nga si Megan sa kanilang bahay at kasalukuyan nga siyang ipinagluluto ng almusal. Sabado ngayon at walang pasok sa opisina ni Alex, kaya naman hindi siya nagmamadali. Pupungas-pungas pa nga siyang bumaba sa dining area para sumabay sa almusal kina Jonathan at Janine dahil ito ang nakasanayan nila. Saktong pagdating nga ni Alex ay siya namang pagpasok ni Megan sa dirty kitchen kaya hindi nga sila nag-abot. Walang gana si Alex at halos hindi galawin ang pagkain niya. Hindi mo ba kakainin yan? Tanong nga ni Jonathan habang kumakain. Ayoko talaga ng luto ni Kia. Sagot nga ni Alex. Subukan mo nga muna. Ani nga ni Jonathan. Gusto nga niyang malaman kung talagang hindi lang nagustuhan ni Alex ang luto ni Kia o nagdadahilan lang ito para tanggalin ang nutritionist. Bumuntong hininga si Alex pero sumunod naman sa utos ng ama. Laking gulat niya nang matikman ang pagkaing nakahanda sa lamesa. Ano, masarap ba? Tanong nga ni Jonathan. Si Kia ang nagluto nito? Tanong nga pabalik ni Alex. Hindi. Kung ganun sino? Nagtatakang tanong nga ni Alex. Ang bago mong nutritionist. Si Megan. Sad nga ni Jonathan. Nasamid nga si Alex nang marinig nga ang pangalan ng dalaga. Sakto namang papalabas si Megan at nakita nga ang nangyari kay Alex. Kaya mabilis nga siyang nagsali ng tubig sa baso at inabot nga dito. Sir, uminom po kayo ng tubig. Sa sobrang taranta ni Alex ay natabig nga niya ang baso nang hindi sinasadya. Pero nang sa mata ng iba ay sinadya niya ito. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na nga si Megan. Totoo ngang pangit ang ugali ng isang to. Bulong pa nga ni Megan.
Alex, ano ba yan? Mag-sorry ka kay Megan. Utos nga ng ama nitong si Jonathan. Pero tikim ang bibig ni Alex. Sa kaba ay bigla na nga lamang siyang tumayo at halos takbuhin ang kwarto niya. Pasensya ka na, Megan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. Ngumiti na nga lamang si Megan sa matandang si Jonathan. Ayos lang po, naiintindihan ko. Kadalasan naman sa mga nakikilala niya na may malubhang sakit ay masusungit. Paano hindi ata matanggap na baka anumang oras ay pwedeng mawala nga sila. Nung una hindi makapaniwala si Megan na may iniindang sakit sa puso si Alex. Mukha kasi itong malusog at maganda ang pangangatawan. Sa mga oras na yun, nasa kwarto na nga si Alex at nagmumukmok nga mag-isa. Pinagagalitan niya ang sarili dahil sa nagawa niya kanina. Hindi niya kasi talaga inaasahan na makikita nga niya ngayong araw si Megan. Kung kailan naman hilamos lang ang ginawa niya, hindi pa naliligo. Nasa po nga niya ang noo. Grabe, Alex. Anong klaseng kapalpakan yun? Sabi nga ni Alex sa kanyang sarili habang itinututok nga ang tingin sa malayo. Sana nagsorry ka na lang agad kay Megan. Baka isipin niya na masama ang ugali mo. Ang syunga mo naman. Saad pa nga nito sa sarili. At napasabunot pa nga sa sarili. Naglakad nga siya pabalik-balik sa kwarto. Tinatapik-tapik ang kanyang noo habang inaalala ang nangyari kanina sa kusina. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili kay Megan. Nag-isip nga siya ng mga posibleng excuse at pabulong na sinasambit ang mga to. Megan, sorry, nagulat lang ako pagkakita sa'yo. Megan, long time no see. Teka, bakit ko naman sasabihin yun? Ay no ka, Alex, mag-isip ka naman ng matino. Sa kalagitnaan nga ng pag-iisip ay biglang may kumatok sa pinto ni Alex. Tinitigan nga niyang pinto. Iniisip kung sino ang kumakatok. Ang papa kaya niya? Si Janine o si Megan? Kuya, ako to. Nakahinga ng maluwag si Alex at binuksan ng pinto. Okay ka lang, kuya? Oo. Si Megan, kamusta? Galit ba siya? Umiling si Janine at nagtatakang tinignan ng kanyang kuya. Bakit ba mas nag-aalala ka na galit si Ate Megan kaysa kay Papa? Ikinuwento nga ni Alex sa kanyang kapatid ang nangyari. Kung paano nga niya unang nakilala si Megan at kung paano niya sinadyang sisantahin si Kia para maipilitan nga itong kumbinsihin si Megan. Kuya, nalabat first sight ka kay Ate Megan? Manghang tanong nga ni Janine. Shoo ka maingay, baka may makarinig sa'yo. Hindi ko pa alam kung mahal ko ba siya, okay? Basta ang alam ko kung papipiliin na ako ng babaeng pakakasalan, siya na ang pipiliin ko. E di ibig sabihin nga nun, mahal mo siya, kuya? Ay nako, ewan ko sa'yo, ang kulit mo. So, anong balak mo? Unang pagtatagpo mo bilang totoong ikaw pero bad impression na kaagad. Bumuntong hininga si Alex. Yun na nga ang pinoproblema ko eh. Mag-sorry ka na lang sa kanya, mukha namang mabait si Ate Megan eh. Saad naman ang kanyang kapatid. Mabait talaga siya, bukod tanging siya lang ang hindi nandiri sa akin nung nagpanggap akong pulubi. Uy, nakikita akong kumikinang ang mga mata mo, kuya. Panunukso nga ni Janine. Ginulong nga ni Alex ang buhok ng kapatid at pinalabas nga ng kwarto. Sige na, lumabas ka na. Bakit? Nagpa-practice ka ba ng sasabihin mo kay Ate Megan? Sabihin mo na lang, sorry my loves. Tumawa si Janine habang tinutulak nga siya palabas ng kwarto ni Alex. Sige, asarin mo pa ako, talagang hindi kita bibigyan ng allowance ngayong buwan. Si kuya naman binibiro lang eh. Sa may entrada ng kwarto, nakita nga ni Alex at Janine si Megan na nakatayo. Kanina ka pa dyan? Kinakabahang tanong nga ni Alex. Kararating ko lang po, Sir Alex. Sagot nga ni Megan. Anong ginagawa mo dito? Itinaas nga ni Megan ang tray. Hindi niyo inubos ang pagkain niyo kaya inakyat ko na dito. Kailangan niyo hutong ubusin. Tumikim nga si Janine. Mauna na ako, kuya. Bye! Naiwan nga si na Megan at Alex doon. Tahimik na nakatingin nga sa isa't isa. Tuloy ka. Ilapag mo na lang ang tray sa lamesa. Sige po. Pumasok nga si Megan at nilapag nga ang tray ng pagkain sa coffee table. Lalabas na po ako, Sir Alex. Teka sandali, Megan.
Ani nga ni Alex. Napakunot noo tuloy ang babae. Ha? Bakit po? May pag-uutos po ba kayo? I'm sorry, Megan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kanina. Siguro, nataranta lang ako. Pasensya ka na. Sagot nga ni Alex. Halatang kinakabahan. Ngumiti nga si Megan na nakapagpabilis nga ng tibok ng puso ni Alex. Wala akong problema. Naiintindihan ko naman po eh. Pero salamat sa paghingi ng paumanhin kahit nahamak na empleyado niyo lang po ko. Ramdam ko na nire-respeto niyo ako. Natulala si Alex sa napakagandang ngiti ni Megan. Sir Alex? May kailangan pa po ba kayo? Wala na. Sige po, lalabas na ako. Pagpapaalam na nga ni Megan. Pagkalabas si Megan, tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Sa di malamang dahilan, ay ibang kabang nararamdaman niya kapag kaharap si Alex. Nagkita na ba kami noon? Tanong nga niya sa sarili. Parang pamilyar ang mukha niya pero hindi ko matandaan eh. Kapansin-pansin ang pagiging masigla at magana ni Alex ng mga sumunod na araw. Bukod sa totoong masarap, ang mga pagkain inihahanda nga ni Megan ay busog rin ang puso ni Alex dahil araw-araw nga niya itong nakikita. Sir Alex, parang pamilyar po yung mukha niyo. Nagkita na po ba tayo noon? Napaubo nga si Alex na tanong ni Megan. Sina Jonathan at Janine naman ay tinago nga ngiti sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Hindi ko alam. Siguro, maliit lang ang mundo eh. Pwede rin namang kamukha ko lang ang nakita mo. Pagdadahilan nga ni Alex. Halos hindi mapigilan ni Janine ang tawa. Baka nakita mo si kuya sa gilid-gilid dati, Megan. Sabad pa nga nito. Napaisip naman si Megan kung saan nga niya maaaring nakita si Alex. Samantalang si Alex ay pinandilatan nga ang mata ng kapatid niya. Kita nga ni Jonathan ang panik sa mga mata ni Alex. Kaya naman, iniba niya ang usapan. Megan, nasabi na ba sa'yo na kailangan mong samahan si Alex sa business trip niya sa Europe next week? Opo Sir Jonathan. Europe? Hindi ba ako pwedeng sumama? Naiinggit nga na tanong ni Janine. Hindi pwede, may pasok ka. Saad naman ni Alex. Pinanood nga ni Megan na magkasara ng magkapatid at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa ilang linggo kasi na pananatili sa mga Cortez, hindi nga nakita ng babae ang sinasabi ni Kia na masama, si Alex. Tingin niya mabait ito at mapagmahal sa pamilya. Magalang din ito lalong-lalo na sa ama. Kita rin niya ang pag-aalaga nga nito sa kapatid. Pwede kang maglibot doon habang nasa trabaho si Alex. Wala ka namang ibang gagawin doon kundi ipaghanda siya ng pagkain. Nako, sa hotel na lang po siguro ako. Baka pumaligaw pa ako eh. Natatawang sabi nga ni Megan. Don't worry, ililibot ka naman ni Kuya panigurado. Pupunta ba kayong Paris, Kuya? Nakaising tanong nga ni Janine. Paris? Nako, matagal ko ng pangarap na makapunta ng Paris. Ani naman ni Megan. Yun naman pala kuya eh. Dalhin mo na si Ate Megan sa Paris. Napailing na nga lamang si Alex sa kapatid. Mali ng pagkakaintindi si Megan sa pagiling nga nito. Akala niya hindi sang-ayon si Alex kaya bahagyang siyang nalungkot. Lumipas ang panibagong linggo at flight na nga nila Alex at Megan papunta sa Europe. 5 araw din sila doon at na-excite nga si Megan dahil ngayon lang siya makakalabas ng Pinas. Sa unang pagkakataon nakasakay nga si Megan sa aeroplano at first class pa. Halos hindi nga siya humihinga sa takot. Sa tapat nga niya ay si Alex nakaswal lang na sumisimsim ng kape habang nagbabasa ng dokumento. Megan, okay ka lang? Tanong nga ni Alex nang mapansin si Megan. Hala sir, kinakabahan po ako. Sabi nga ni Megan habang kinakagat nga ang kanyang pangibamang labi at nakatingin nga sa labas ng bintana ng eroplano. Huwag kang mag-alala, Megan. Normal lang yan kapag first timer. Ganyan din ako nung unang beses kong nakasakay ng eroplano. Sabi nga ni Alex na may ngiti nga sa kanyang muka. Kailan ka unang nakasakay ng eroplano? Tanong nga ni Megan. Kung unang sakay siguro nung sanggol pa ako. Pero yung natatandaan ko pa, noong sigurong 5 taon na ako.
Lagi kaming nagpupunta sa ibang bansa para mamasyal, lalo na noong nabubuhay pa si Mama. Sagot nga ni Alex. Grabe pala talaga ang pagkakaiba ng buhay natin, Sir Alex. Bakit naman? Kapag namamasyal kami noon sa plaza, lang sa probinsya. Tumawa nga si Megan. Samantalang kayo sa ibang bansa. Ngayon, masisimulan mo nang libutin ang mundo. Lagi kitang isasama sa business trip ko. Sad pa nga ni Alex kay Megan. At kung ikakasal tayo, talagang hindi ka pwedeng mawala sa tabi ko. Tugtong pa nga ni Alex. Sa isip niya, hindi ko in-expect na mararanasan ko to, Sir Alex. Tila excited nga na saad ni Megan. Kaya huwag mong isipin ang takot mo. Walang mangyayaring masama. At saka kasama mo ko. Hindi naman kita pababayaan eh. Tahimik na tinitigan nga ni Megan si Alex. Kita ang sinseridad sa mga mata nito. Napansin ni Alex na medyo naging awkward. Kaya naman tumikim siya. Kaya enjoy mo na lang ang trip. Tinapik nga ni Alex ang balikat ni Megan. Kaya mo yan. Napatawa si Megan. Salamat Sir Alex. Siguro nga dapat akong maging excited sa adventure na to kaysa matakot. Nagkwentuhan nga ang dalawa at hindi na nga napansin ni Megan ang takot niya. Nakakatuwa palang mag-travel. Parang naiintindihan ko na kung bakit na hindi na pirmi sa bahay si Dora. Tumawa nga si Alex sa joke ni Megan. Palabiro ka pala. Corny po ba, sir? Hindi naman. Habang nasa Europe, si Megan ang nag-aasikaso ng pagkain ni Alex. Tuwing pagkatapos naman ng trabaho, ay nililibot nga ni Alex ni Megan. Mabilis ngang lumipas ang mga araw at araw na ng pag-uwi nila sa Pilipinas. Hindi may kakailang malungkot si Megan dahil hindi nga sila nakapunta ng Paris. Pero masaya naman siya dahil sa mga araw nga na magkasama sila Megan at Alex. Tila nakabuo nga sila ng pagiging magkaibigan. Isang masayang karanasan para kay Megan ang mapasama sa business trip ni Alex sa Europe. Sa huli nilang araw sa Europe habang nasa hotel room, napansin ni Alex ang tila malungkot na ekspresyon sa mukha ni Megan. Bakit parang malungkot ka, Megan? Tanong nga niya dito na medyo may pag-aalala ang boses. Ngumiti nga ang babae tumiling. Hindi ko may paliwanag, Sir Alex. Siguro dahil patapos na ang masayang karanasan na to. Medyo nabuhayan nga ng loob si Alex. Kanina pa kasi siya, kinakabahan. Iniisip na baka ikagalit nga ni Megan ang desisyon niya na huwag munang umuwi ng Pilipinas. Sa halip ay may sorpresa nga siya dito. Kung gano'n, halika na sa airport. Tumango na nga si Megan at tahimik na sumunod kay Alex. Wala sa sarili nga si Megan at hindi nga niya napansin na iba ang ticket na hawak ni Alex. Pagdating sa eroplano, ay nagsuggest nga si Alex. Matulog ka na kaya muna. Gigisingin na lang kita kapag naroon na tayo. Sige po Sir Alex, mabuti pa nga siguro. Salamat po. Ayaw nga ni Megan na ipakitang malungkot siya, kaya naman pumikit na nga lamang siya at natulog. Hindi nagtagal, lumapag na nga ang eroplanong sinasakay nila sa Paris. Nang inanunsyo na nga na nasa Paris sila, talaga namang nagulat si Megan at napaluha pa nga sa tuwa. Paris? Totoo ba to, Sir Alex? Tinapik-tapik nga ni Megan ang sariling mukha. Gising na ba ako? Sir Alex, hindi ba ako nananaginip lang? Totoo to, Megan. Hindi ka nananaginip. Sorpresa ko to sa'yo. Nandito tayo para mamasyal. Nakangiting sabi nga ni Alex. Pero bakit? May halong tuwa at pagtataka sa mga mata ni Megan. Siguro mas magandang mamaya na natin pag-usapan yan habang kumakain ng hapunan. Nakakaunawang tumango naman si Megan. Hindi niya alintana ang dami ng tao sa airport. Excited nga siyang nagpa-picture dahil sa wakas, napuntahan na nga niya ang pangarap niyang destinasyon. Pagsakay nga ng kotse ay parang batang nakadungaw si Megan sa labas ng bintana. Lalo nga siyang nasabik nang makita ang Eiffel Tower. Sir Alex, ang Eiffel Tower, pwede ba tayong pumunta doon? Bakit naman hindi? Manghang-mangha nga. Si Megan at halos mapatili pa nga siya nang umakyat nga sila sa Eiffel Tower at sabihin nga ni Alex na nandoon nga sila kakain sa restaurant sa taas nito. Gabi na at napakaganda ng pagkakailaw nga sa Eiffel Tower. Wala rin katumbas ang ganda ng view mula sa itaas.
Maraming salamat po, Sir Alex, ha. Hindi nyo naman po kailangang mag-abala ng ganito eh. Hindi ko nga kailangan pero ginawa ko to dahil gusto ko. Oo nga po pala. Mabalik ako sa tanong ko. Bakit niyo po ito ginagawa? Kabadong tanong nga ni Megan. Sumeryoso nga ang mukha ni Alex. Megan, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ano po yun, Sir Alex? Alam mo, Megan, may isang pagkakataon sa buhay ko na nagpanggap akong pulubi. Tumigil nga si Megan sa kanyang kinakain at tinignan nga si Alex nang masusing tinanong. Po? Ay, anong nangyari? Bakit niyo po ginawa yun? Napangiti nga si Alex. Hindi ka siguro maniniwala pero ginawa ko yun para makahanap ng taong busilak ang kalooban. Napaka-old-fashioned niyo pala po, sir. Parang nasa fairy tale lang ah. Pabirong sagot pa nga ni Megan. At hindi ko inakala na makakatagpo ko ng isang anghel na tutulong sa akin sa panahon na yon. Talaga po, sir? Tila interesado nga. Natanong nga ni Megan. Sa dami ng taong nagdaan sa aking harap noong panahon na yon, isa lang ang bukod tanging tumulong sa akin at hindi nagpakita ng pandidiri. At ikaw yun, Megan. Nagulat nga si Megan sa sinabi ni Alex. Ako po? Bulong nga niya, halos hindi makapaniwala. Oo, ikaw. Sabi nga ni Alex na may ngiti. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkain noong mga panahong yon. At hindi mo ako hinusgahan kahit na gaano kadumi ang itsura at suot ko. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Hindi ko na matandaan, sir. Teka, naguguluhan po ako. Ako yung pulubing binigyan mo ng tinapay at tubig. Pasensya na. Ang sinabi kong pangalan, Alvin. Nabitawan nga ni Megan ang hawak na kubyertos. Po? Ikaw si Alvin? Si Alvin ang pulubing hinahanap niya? Yung pulubing pumukaw ng pihikan niyang puso? Oo, bakit? Takang tanong nga ni Alex. Hindi ako makapaniwala. Sinagip niyo ako, sir, sa mga masasamang tao. Hinanap ko kayo para sa sinabi kong libreng dinner para magpasalamat pero hindi ko na po kayo ulit nakita eh. Kaya pala. May napagtanto nga si Megan na nakapagpatawa nga sa kanya. Bakit? Anong naiisip mo? Kuryosong tanong nga ni Alex. Totoo palang kasabihan na ang pagtulong sa iba ay may kasamang biyaya. Sambit nga ni Megan. Simula nun, Megan, nagsimulang mabuo ang connection ko sa'yo. Tinignan nga ni Megan si Alex. May halong kuryosidad nga at pagtataka. Anong connection po yun? Tinitigan nga ni Alex si Megan pabalik. Inawat nga ang kamay ni Megan na nakapatong nga sa lamesa. Megan, gusto kong sabihin sa'yo na hindi lang ako basta natuwa sa pagtulong mo noon sa akin dahil simula noon hindi ka na nawala sa isip ko. Bumilis nga ang tibok ng puso ni Megan. Nagpanggap ako noon, hindi lang dahil gusto kong malaman kung meron pang mga taong may mabuting puso at handang tumulong sa isang taong hindi kilala. Nagpanggap ako dahil gusto kong makakita ng karapat-dapat na babaeng pakakasalan ko. Sabi nga ni Alex. Bigla namang napangiti si Megan. Natila pa napagtanto ang nais ng binata. Wala naman akong iniisip noon kundi tulungan ka. Ano po ba yung gusto mong sabihin? Totoo ang nararamdaman ko sa iyo, Megan. At sa mga nagdaang panahon na kasama kita, mas lalo kong napagtanto na talagang umiibig na nga ako sa iyo. Sasamantalihin ko na ang pagkakataon na narito tayo sa City of Love para sabihin na, Megan, mahal kita. Deklara nga ni Alex. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa at pagmamahal. Nagulat nga si Megan sa sinabi ni Alex, pero sa kanyang mga matay makikita nga ang kasiyahan at pag-ibig. Sir Alex, isa lang akong hamak na nutritionist. Wala akong pakialam, Megan, kahit na sino ka pa. Kung ganun, siguro dapat rin akong umamin. Sabi nga ni Megan, pulang-pulang nga ang muka. Anong gusto mong aminin? Tanong nga ni Alex. Simula nung nakita kita sa ilalim ng tulay. Alam mo bang hindi ka na nawala sa isip ko? Ang weird, no? Palagi nga akong inaasar ng kaibigan ko dahil na love at first sight daw ako sa isang pulubi. Tuwang-tuwa nga si Alex na narinig. Anong ibig mong sabihin? Sir Alex, totoong nagustuhan ko ang inaakala kong pulubing ikaw. Pero habang patagal ng patagal na kasama kita, hindi ko napigilang mahulog ang loob ko sa'yo.
sa kung sino ka ngayon. Hindi dahil mayaman ka at hindi ka na madungis, kundi dahil sa kabutihan mo at pagmamahal mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Megan, hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa mga sinabi mo ngayon. Hinigpitan nga ni Alex ang hawak sa kamay ni Megan. Higit pa ito sa inaasahan ni Alex. Hindi niya akalaing susuklian nga ng dalaga ang pagtatapat niya ng damdamin. Masaya rin ako, Sir Alex. Huwag mo akong tawaging Sir. Alex na lang o kaya naman kung gusto mo, honey na lang. O kaya, mahal. Natawa nga si Megan sa tinuran nga ni Alex. Maloko ka rin pala. Pero sige, honey. Saad nga ni Megan. Sa sobrang tuwa nga ni Alex, napatayo nga siya sa upuan at mabilis na dumukwang para halikan si Megan. Doon sa tuktok nga ng Eiffel Tower ay pinagsaluhan nila ang tamis ng unang halik. At sa hotel nga, pinagpatuloy nga nilang iparamdam sa isa't isa ang kanilang wagas sa pagmamahalan. At hindi naman nag-atubili si Megan na sa unang pagkakataon ipagkatiwala nga ang kanyang pagkababae. Pagka-uwi nila ng Pilipinas ay akala nga ni Megan at Alex na magiging maayos na nga ang lahat at magiging smooth ang takbo ng kanilang pagsasama. Pero isang araw inatake ng sakit niya si Alex. Isang gabi nagtungo ang pamilya ni Alex sa isang eksklusibong restaurant upang ipagdiwang ang espesyal na okasyon. Kaarawan nga niya ng araw na yon. Kasama niya ang kanyang mapagmahal na amang si Jonathan, kapatid na si Janine, at ang nag-iisang babaeng laman ng kanyang puso na si Megan. Masayang-masaya nga ang bawat isa ng sandaling yon. Sa kalagitnaan nga ng masayang pag-uusap, bigla na nga lamang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Alex. Namutla ito at nabitawan nga ang kubyertos na hawak. Sinapo nga nito ang dibdib na parang hirap na hirap. Napansin ito kaagad ni Megan at ang buong pamilya. At agad na nagiba nga ang masayang atmosphere kanina. Alex, anong nangyayari sa'yo? Sabay-sabay nga nasabi nila Jonathan at Megan. Hindi na kaya pang sumagot ni Alex. Nagdilim ang paningin niya at bumagsak na nga siya sa sahig. Parehas na napasigaw nga sina Janine at Megan. Alex! Agad na kumuha nga ng cellphone si Janine at tinawagan ng emergency hotline. Hindi nagtagal dumating nga ang ambulansya at dali-daling isinakay si Alex. Si Megan naman ay hindi mapigilan nga ang pag-iyak. Megan, ikaw nang sumama sa ambulansya, susunod kami ni Janine. Sabi nga ni Jonathan. Tumango naman si Megan. Hindi makapagsalita sa sobrang pag-aalala. Pagdating sa ospital, naghihintay nga si Megan ng balita sa kalagayan ni Alex. Sa labas ng emergency room habang katabi nga niya ang nag-aalalang papa at kapatid ng binata. Ang oras ay tila mabagal lumipas at sa bawat minuto na nagdaan, lumalalim nga ang pangamba ni Megan. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung mawawala siya, Janine. Sabi nga ni Megan sa kapatid ni Alex. Habang abala sa pagpunas nga ng kanyang mga luha. Magiging okay siya, Ate Megan. Kailangan lang nating magtiwala at magdasal. Sagot nga ni Janine. Lagpas isang oras ang lumipas nang sa wakas ay bumukas na nga ang pinto. Pasensya na po sa paghihintay. Nakaranas po si Mr. Cortez ng isang medyo matinding heart attack. Kinailangan namin gawin ang ilang proseso para masigurong maayos na ang kanyang kalagayan. Sa ngayon okay na siya at ililipat na nga sa recovery room. Napahinga ng maluwag si Megan nang marinig nga ang magandang balita. Ngunit hindi pa rin maalis ang takot sa kanyang puso, lalo na nang magsalita ulit ang doktor. Pero kailangan niya hong maoperahan sa lalong madaling panahon para hindi na nga po maulit ang ganitong pangyayari dahil baka hindi nga kayanin pa ng puso niya. Agad siyang pumunta sa recovery room kung nasaan nga si Alex sa tuon ay nakita nga niyang gising na nga itong ngunit mukhang hirap na hirap. Megan, bulong nga ni Alex nang makita nga niyang talaga. Kasunod nito ang ama at kapatid niya. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Lumapit nga si Megan at tinaplos nga ang mukha ni Alex. Mahal, ang importante buhay ka at nandito ka pa sa amin. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Ngumiti nga si Alex. Masaya na mayroon ng bukod sa kanyang pamilya na nag-aalala para sa kanya at ang babaeng pinakamamahal pa niya. Anong sabi ng doktor, Papa? Tanong nga ni Alex.
Kailangan mo raw maoperahan. Tumango na nga lamang si Alex. Huwag kang mag-alala anak, makakaraos tayo sa lahat na to. Sambit nga ng papa ni Alex at pilit ikinukubli ang kabang nararamdaman para sa anak. Hindi ba delikado ang operasyon? Ani pa nga ni Megan. Huwag kang mag-alala, makakayanan ko yun. Lalo na kung ipapangako mong pakakasalan mo ko pag gumaling na ako. Nakangising sabi nga ni Alex. Kahit siya ay nakakaramdam nga ng takot sa operasyong pagdaraanan pero hindi niya pwedeng ipakita yon dahil panghihinaan ng loob ang mga mahal niya sa buhay. Naluluhang tumango si Megan. Oo Alex, siguraduhin mo lang na mabubuhay ka. Pakakasalan kita kagad kapag magaling ka na. Sinabi mo yan Walang bawian. Pa Janine, narinig niyo yun kayo ang witness. Bahagyang natawa pa nga si Megan. Pangako yun Alex, hihintayin kitang makarecover. Papa, sabihin mo nga sa doktor na ngayon na mismo operahan na ako. Nagtawanan pa nga silang lahat sa loob ng kwarto. Ngunit sa likod nga ng mga nakangiting mukha ay ang pangamba sa kung anong mangyayari kay Alex. Nakaschedule na ang operasyon ni Alex sa susunod na linggo. Araw-araw ay binabantayan at inaalagaan nga siya ng kanyang nobyang si Megan hanggang sa dumating na nga ang araw ng operasyon. Mahigpit nga na ang hawak ni Megan sa kamay ni Alex bago ito ipasok sa loob ng operating room. Mahal na mahal kita Megan. Mahal na mahal din kita Alex. Hinalikan nga ni Megan sa noo si Alex bago ito binitawan. Nang sumara ang pinto ng operating room ay tumulo ang luha ni Megan. Damang-dama niya ang takot ngunit nananampalataya nga siyang magiging maayos ang lahat. Hinaplos ni Janine ang balikat ni Megan. Kayang-kaya ito ni Kuya Ate Megan, huwag kang masyadong mag-alala. Salamat Janine. Halina kayo, pumunta tayo sa chapel at magdasal. Aya nga ni Jonathan. Tumango ang dalawa at sumunod. Sa awa ng Diyos naging successful ang operation ni Alex. Abot-abot ang pasasalamat ng pamilya niya noong ibalita nga ng doktor na maayos ng lahat. Ilang buwan din ang naging recovery period ni Alex. Inip na nga siya dahil gusto na nga niyang pakasalan agad si Megan. Mabuti naman ang pakiramdam ko. Bakit hindi pa pwedeng magpakasal? Bagot na tanong pa nga ni Alex habang nakahiga sa sofa. Nanonood nga sila ng pelikula ni Megan sa sala ng mansyon. Nakaunan nga siya sa hita ng dalaga. Ang kulit mo naman Alex. Kailangan mo munang makarecover completely bago tayo magpakasal. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo kapag pinilit nating madaliin. Hindi na kasi ako makapaghintay na maging asawa ka. Teresahang saad pa nga ni Alex. Kinilig naman si Megan. Ako rin naman hindi makapaghintay pero konting tiis pa. Darating din tayo dyan. Sige na nga. Sa ngayon, kiss mo na lang muna ako. Hep, nakakalimutan niyo atang may iba kayong kasama. Sabi nga ni Janine. Nagtawa na naman silang lahat. Bakit ba kasi nandito kayo? Tinatanong mo ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay? Tanong nga ni Jonathan. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi kayo doon sa kwarto nyo? Kita nyo may nag-bebe-bebe time dito Hay naku, ang corny mo talaga kuya. Papatara na nga, hayaan na natin ang lovebirds dito. Inalalayan nga ni Janine ang ama at iniwan na nga sina Alex at Megan sa sala. Napatawa na nga lamang si Megan. Ikaw talaga nakakahiya naman. Napangiti rin si Alex. Huwag kang mahiya. Ayan, wala na sila. Pwede mo na akong halikan ulit. Ngumuso nga si Alex ngunit pinasakan nga ni Megan ng popcorn ng bibig nito. Ganon, mabilis na umupo si Alex at kiniliti nga si Megan. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Megan sa mansyon. Alex, sama na please. Nagsimula ka hindi kita titigilan hanggat hindi mo ako kinis. Oo na, ito na ikikis na kita. Good. Nakangiting hinalikan nga ni Megan si Alex sa labi. Mabilis lang ito kaya naman nabitin si Alex. Kiss na ba yun? Kiss naman na yun Ganito ang kiss. Hinapit nga ni Alex sa bewang si Megan at hinalikan nga sa labi. Marahan malambing hanggang sa unti-unting lumalim. Wala si Megan ng araw na yun. Dahil may nasikaso nga ito sinamantala nga ni Alex ang pagkakataong ito para hingin nga ang tulong ng kapatid niya. Kumatok nga si Alex sa kwarto ni Janine. Janine? Kising ka pa ba, Janine? Kuya, ano ba yun? Ang aga-aga ang hingi mo naman
Yamot nga na sagot pa nga ni Janine pagkabukas ng pinto. Janine, kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko nang mag-propose kay Megan pero gusto ko nakakaibang paraan. Sabi nga ni Alex habang nag-iisip kung paano ba magiging espesyal ang araw na magpo-propose nga siya sa nobya. Namilog na ang mata ni Janine. OMG kuya, talaga ba? Sige, halika, pumasok ka na para makapag-usap na tayo. Oo, kaya tulungan mo ako Nag-isip ng malalim si Janine pagkatapos ay tumawa. Anong itinatawa-tawa mo dyan? Tanong pa nga ni Alex. Well kapatid, huwag ka mag-alala. May idea ako na siguradong magugustuhan ni ate. Ano yun? Tanong pa nga ni Alex na muling nabuhayan ng pag-asa. Balikan mo ang panahong una kayong nagkakilala. Nakangising sabi nga ni Janine. Teka, anong ibig mong sabihin? Saad naman ni Janine. Ipaalala mo sa kanya, yung simula ng kwento nyo, yung pagiging pulubi mo. Suotin mo ang damit mo noon at mag-propose ka. Sigurado akong matutuwa si Ate Megan. Dagdag nga ni Janine na tila ba masaya sa kanyang idea. Nagangat nga ng kilay si Alex. Medyo naguguluhan siya sa ideya na yon pero Janine, hindi ko naman kailangan magpanggap na pulubi ulit. Ewan ko kung magugustuhan niya yun. Magandang pang sorpresa yun, kakaibang proposal kuya. Saad naman ni Janine. Sa huli, sumang-ayon na nga si Alex at nagdesisyon na sundin na nga lamang ang payo ng kapatid. Bumili siya ng mamahalin at customized na engagement ring sa Europe noong nagpunta nga sila doon ni Megan. Hindi naman gusto ni Alex na mag-public proposal kaya naman sa hardin ng mansyon lang siya pumwesto. Suot ang punit-punit na damit na suot niya nung unang kita nila ni Megan at madungis ang makeup. Tinawagan niya muna si Megan. Mahal, nasan ka? Malapit na ako sa mansyon, mahal. Bakit? May papabili ka ba? Wala naman, namimiss lang kita. Masuyong saad pa nga kunwari ng lalaki. Natawa si Megan. Ikaw talaga? O siya, nasa gate na ako. Okay, sige. Inayos na nga ni Alex ang sarili at mayroon pang karton sa harap niya na may nakalagay na palimos po. Pero sa likod ay nakasulat ang mga salitang, Will you marry me? Habang naglalakad nga si Megan sa malawak na hardin kung saan nag-aabang si Alex, nagulat siya nang makita ang itsura nito. Hindi niya alam na magiging espesyal ang araw na yon. Sa kabilang banda kabado nga si Alex sa gagawing proposal. Layunin niyang maging memorable ang araw na to, ngunit sana ay hindi ma-turn off si Megan at sabihin tinitipid niya ito. Alex, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Tanong nga ni Megan habang nakaangat nga ang isang kilay. Ngumiti si Alex. Gusto ko lang bumalik sa araw na una tayong nagkakilala. Sagot nga ni Alex. Ano bang pinaglalaban mo dito? Hindi maiwasan nga ni Megan ang matawa sa ginagawa ni Alex. Gusto ko lang maging memorable ang araw na to. Tsaka, sabi mo, di ba ganito ang itsura ko noon nung una mo ako nagustuhan? Oo, tingin ko nga kahit pulubi kay mamahalin pa rin kita eh. Pero teka nga, bakit gusto mong maging memorable ang araw na to? Napalunok nga ang lalaki. Napabuntong hininga bago magsalita. Megan, ikaw ang nagpakita sa akin na mayroon pang liwanag sa dilim na mundong to. Na meron pang taong busilak ang kalooban. Napakaganda mo, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi maging sa loob. Ikaw rin ang nagsilbing pag-asa ko kaya kinaya kong talunin ang sakit ko. Mahal na mahal kita, Megan. Binaliktad nga ni Alex ang hawak na karton na ikinatawa ni Megan. Ano ba yung kalokohan mo, Alex? Ang corny mo talaga. Idea to ni Janina. Depensa pa nga ng lalaki. Natatawa na nga lamang si Megan pero naluluha na nga rin. Natatouch din siya sa nangyayari. Lumuhod na nga si Alex at nilabas nga ang singsing sa harap ni Megan. Megan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Will you marry me? Tumango-tango si Megan. Nakangiti habang pinapalit nga ang luha. Oo Alex, pakakasalan kita. Kahit napulubi ka pang totoo. Yes! Sinuot nga ni Alex ang singsing kay Megan at tumayo. Niyakap nga ni Alex si Megan. Teka, ang dungis mo. Natatawang reklamo na nga lamang ni Megan. Huwag kang mag-alala.
Makeup lang to. Hindi naman ako mabaho ah. Niyakap naman pabalik ni Megan si Alex. Bumitaw nga sa yakap si Alex at sinulong mukha ni Megan. Kiss! Humuso nga ito na parang bata. Okay, kiss mo ko. Sagot nga ni Megan. Ngumiti si Alex bago hinalikan si Megan sa labi. Sakto dahil hindi nila akalain na ang isang gabi pala na nangyari sa kanila sa ibang bansa ay magbubunga nga. At sobrang saya nga nila dahil nabuo ang kanilang anak sa napaka-espesyal na lugar. Makalipas nga ilang taon, bakasyon sa eskwela kaya naman nag-out of town si Alex, Megan at ang kanilang anak na si Miguel. Nasa rest house nila sila sa La Union. Mama, Papa, maglaro naman tayo. Sabi nga ni Miguel. O sige, basta wag yung masyadong nakakapagod, okay? Okay, Mama. Nag-isip nga si Miguel. Salo-salo ang baba. Ano kaya kung tagu-taguan? Suwestyon naman ni Alex. Gusto ko yan, Papa. Masiglang sabi naman ni Miguel. Hala sige, tara na at maglaro ng tagu-taguan. Nakangiting dagdag pa nga ni Megan. O sige, maiba taya. Sumimangot nga si Miguel nang siya nga ang naging taya. Sige na Mama, Papa, magtago na kayo. Galingan niyo po kasi mahanap ko kayo sigurado. Sige, bumilang ka na ng 10, okay? Nakailang rounds sila ng tagu-taguan nang biglang natigil nga si Megan. Megan, okay ka lang? Miguel, tama ng laro, pagod ng mama mo. Okay po, Mama, ano pong nararamdaman niyo? Ngumiti nga si Megan sa magama niya. O bakit ka nakangiti? Tanong ni Alex. Naupo sila sa sofa. May gusto kong sabihin sa inyo. Ano yun? Tanong nga ni Alex. Namuling napansin nga ngiti sa labi ni Megan. Mama, ano pong sasabihin niyo? Buntis ulit ako. Napatulala si Alex. Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kalaunan ay masayang hinawakan nga ang tiyan ni Megan. Seryoso ka, Megan? Buntis ka? Ito ba ang dahilan kung bakit parang mabilis kang mapagod nitong mga nakaraan? At pansin ko na mas lalo ngang gumanda. Tumango si Megan. Oo, Alex, tsaka sus, binola mo pa ako. Kailan mo pa nalaman? Kahapon lang. Mama, buntis ka? Oo, Miguel, buntis ng mama. Magiging kuya ka na. Ibig sabihin po, magiging kuya na nga ako. Yay! Hinawakan nga ni Megan ang tiyan niya. Nandito ang bunso mong kapatid pagkatapos ng ilang buwan, lalabas na siya. Naglulundag pa nga si Miguel na may malawak ng ngiti. Wow, ang saya-saya! Natigil na nga sa paglalaro ang pamilya, ngunit kapalit naman ito ang isang magandang balita. Maraming salamat, Megan. Bibigyan mo na naman ako ng isang magandang regalo na hindi ko mapapantayan. Ano ka ba? Sobra pa nga sapat ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin at kay Miguel eh. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng ganitong pamilya at ganyan na kaalaga na asawa. Ako rin, Megan. Noon pa man pangarap ko nang magkaroon ng pamilyang kagaya sa amin. Gusto kong malapit at mahal ang isa't isa. Kagaya ng kung paano kami pinalaki ng mga magulang namin. Kaya naman hindi ako pumayag noon na ireto ako ni Papa sa kung sino. Ganon. So nireto ka pala sa iba. Tas kilay nga na saad ni Megan. Mahal, wag ka nang magalit. Hindi naman ako pumayag eh. Wala namang ibang nakakuha ng atensyon ko kundi ikaw lang. Sus! Paano ko naman masisiguro na hindi mo ko binobola lang? Gusto mo gawin nating kambal yang nasa tiyan mo ngayon? Natawa nga si Megan sa pilyong sabi ni Alex. Ikaw talaga napakapilyo mo. Seryoso ko sa tuwing magdududa ka sa pagmamahal ko sa'yo, bubuntisin kita. Hinampas nga ni Megan sa braso si Alex. Ang bibig mo nga, baka marinig ka ni Miguel eh. Ngumiti si Alex at niyakap ang asawa. Wala na akong mahihiling pa, Megan. Napakabait ng Panginoon. Parang dati lang pulubi ka pa. Hindi naman totoong pulubi, grabe ka naman. Tumawa nga si Megan sabay sabing biro lang. Ako dati rin akong pulubi, sabi nga ni Megan. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Alex. Pulubi ako sa pagmamahal, sa pag-asa. Nanlilimos ako ng pagmamahal at atensyon ng ibang tao. Hindi ko alam ang lugar ko sa mundo. Ngayong nandito ka na. Ako na ata ang pinakamayaman sa buong mundo. Walang makakahigit sa pagmamahal at pag-asang ibinibigay mo sa akin. Ang yaman ng pagmamahal, Alex.
Ngayon nakakandong nga si Megan kay Alex. Nagtamang paningin nilang dalawa. Kung ganoon, habang buhay akong magiging pulubi, Megan. Buong buhay ko akong manlilimos ng pagmamahal mo. Kaya wag mo akong iwan dahil ikaw lang ang bukod tanging taong may mabuting puso na tumutulong sa akin. Kinurot nga ni Megan ang ilong ni Alex at pinatakan nga ito ng halik. Panigurado kung hindi lang ako ang babaeng gugustuhin na mahalin ka habang buhay. Pero pagmamahal mo lang ang gusto ko at tatanggapin ko bago pa kita makilala. Wala na akong pakialam sa ibang tao, lalo na nung dumating ka. Mas lalo na akong nawala ng pakialam sa ibang babae. Lahat sila parang hangin na lang sa akin. Sinuto mo naman ako eh. Hindi Kailan mo ko nakitang tumingin sa ibang babae? Sige nga. Nag-isip nga si Megan at paghuway, umiling ng nakangiti. Oo na, ikaw na nga ang pinaka-loyal na lalaki sa mundo. Nasa akin ang pinakamaganda at pinakamabait na babae. Bakit naman ako titingin pa sa iba? Seryosong saad pa nga ni Alex. Sana habang buhay tayong ganito, Alex. Alam kong hindi imposibleng humarap tayo sa mga pagsubok at problema. Dahil parte yun ng buhay. Pero huwag kang mag-alala. Nangangako kung hindi kita pababayaan, Megan. Gaya ng sinumpa ko sa harap ng Diyos. Lagi mo akong kasama sa hirap at ginawa. Sad nga nito at hinalikan nga sa noo si Megan. Mahal kita, Alex. Mahal din kita, Megan. Halikan na nga sana ni Alex si Megan. Sa labi naman pero biglang sumingit si Miguel. Mama, Papa, may naisip po akong pangalan ng kapatid ko. Lagi ka na lang wrong timing, Miguel. Natatawang saad nga ni Alex at binuhat nga si Miguel at kiniliti ito. Nagkilitian nga ang tatlo at masayang nagtawanan. Puno nga sila ng pagmamahal at nagpapasalamat nga sila sa Diyos sa buhay na kanilang tinatamasa ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Megan at Alex. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Erlinda Chong, Chisa Dehino, Geraldine De Jesus, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Vanessa Julius, Kay, Presbyteros Rose, Rex Roy, Jerry Ramos, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, at shoutout na rin po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito Amazing Stories. Thanks for listening. Happy Wednesday po sa lahat.